Ayan na. Ayan na siya. Pero siguro nga kasi polka dots to, baka swerte, mga ganun, di ba? Bilog-bilog, mga ganun. Saka diba? ito yung halos nakikita sa palengke na ano sir na malaga. Ayan sir, may tilapia din na nakukuha. Ano yung kitang? Malaga. Malaga rin yan eh, yung Opo kitang, sir, diba? pero parang maiksi lang yun sir na malapad. Pero parang sa Visayas, yung kitang is malaga. Oo, may ibang ano sir. Di ba ito rin yung ano, yung dinadaing nila maliliit? Danggit yun. Danggit? Iba pa yun? Iba din yun sir. Pinsan naman nito. Pinsan ni, ano, ni Ah, Malaga. Hindi fair. talaga lumalaki yun. Hindi masyado. Lumalaki din naman siya, pero hindi kagaya ng malaga. Tsaka mas mura yun. Mas mura. Pero, ang lasa, Parehas lang din. Parehas lang din. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Centuries. Mag-register na po kayo. Yan na. Kahit naman, makakagilid naman. Sige. Pakialalayan. Bert. Sir. Dahan-dahan Sir, lang, sir. sige sir, okay na po. Ay, hindi, kailangan kong... Kailangan sir ng hawak talaga. okay lang kaya. Ay, hello, hello po. Saan ba tayo pupwesto? Dito lang? Dito lang muna mo. Diyan lang, sa baba. Dahil mo ko hiwan. Ay ko. Ayan, dyan na. Pwede na dyan. Sir, nakilala niyo naman na, no? Si ate sa si Nelgar, yung mag-asawa ko na kasama dito. Oo. Okay, so dito po tayo sa Sual, Pangasinan at dito po tayo sa mga palaisdaan. Kung tawagin, sir, Fish cages po. Fish cages. fish cages. Ayan. At syempre kasama natin si Sir Ronald, si Sir Felix, at saka si Sir Nelgar. Ayan. So, si Sir Ronald ang operator nitong fish cages kung saan nandito tayo. Manager po natin. Si Sir Nelgar ang manager. At syempre, ang ating mga taga-ADM. Yan. Sila po ay feed company na multinational. Okay sa promotion. So, yun po ang gamit nyo rin Yes po. na feeds Sila po dito yung sa farm. pinakauna nating ginamit na feeds dito sa area. Oo. ADM, dating Ocealis. Yan. At ang topic natin ngayon ay siganid or tinatawag na malaga or sa English ay rabbit fish. Ang ginagawa po natin dito sa atin, polyculture ng bangus saka malaga. Bangus at malaga. Ang history po nun, makakwento ko lang. So 15 years ago, so nasa isang company pa kami, nasa Sierra del Norte pa kami. Ang presyo ng bangus nung time na yon is parang ngayon, pababa, parang yun. So, nag-isip kami kung paano pa mapapalaki yung kita kahit papaano kasi additional income. At the same time, ang malaga kasi kumakain ng mga waste,
nagkikip-kip o kumakain nung dito sa lambat, naglilinis Okay. ng lambat. O karaniwan janitor ang sinasabi natin. Pero Oo. janitor na magandang presyo. Okay. Ibig mo sabihin, sir, nung nag-start kayo ng polyculture ng bangus at malaga, so yung bangus, definitely, Andyan na yan. in-stock mo yan, dahil yan yung main. And then yung malaga ba, from the wild, pumapasok lang, or nag-stock ka rin ng similya? Nung una, pumapasok lang siya kasi Okay. hindi pa naman kami nagpo-polyculture ng time na yun. And then later on, sabi natin na pwede siya. So, tinry natin nung time na yon. Sa 10 butas siguro may isa o dalawa na may magandang harvest. So, Okay. may potential. Mhm. And then, nung time na yon, mababa yung presyo ng bangus. Sabi ko nga, kahit na hindi na sa presyo, kahit na dun sa paglilinis na lang ng lambat, yung dating 7 days, pwede mong gawing 15 days bago ka magpalit. So, malaking katipidan na rin. By the way, so ngayon, ang gagawin natin ay mag-harvest tayo. Kasi mag-harvest tayo ng malaga. Kasi sir, ang pag-aalaga nito ay nauuna yung pag-harvest ng malaga bago yung bangus. Actually, pwede sir na mauna ang pag-harvest ng malaga compare sa bangus. Okay. Kasi ang tawag mo nito, kapag sinabay natin yung harvest ng dalawa, karaniwan natutusok yung bangus eh. Kasi spiny to, spiny I yung see. malaga. So, naka-develop o na-develop natin, na-try natin na unahin yung harvestin yung malaga compare sa bangus. So, pwede siya. Tapos, pwede siyang harvestin nang hindi inaangat yung lambat. Yung lambat, okay. Karaniwan yan, through tali. Pero nung na-develop na ni Nelgar yung, through lambat, through change net pala. Dati yan through change net lang. Tapos nung na-develop na tong through tali na lang, hindi na kailangan yung change net. Ang ginagawa na lang, yan, dahan-dahan siyang nilalapit papunta dito. Tapos pagkalapit, papatalunin naman yung bangus palabas. So may iwan dito sa loob mamaya yung malaga. Kasi okay. karaniwan yan sir, yung bangus nasa ibabaw, yung malaga Nasa ilalim. Hindi ko pa rin ma-imagine yung sinasabi mo na paano siya i-separate. Hindi ko So, eto sir, kung makikita natin, andito yung tali, tapos yung bangus, may bangus pa dito sa May loob. tali Yes sir, may na tali po yan. nag-across. Nag-cross, apo. Okay. Then, mamaya niyan, ibababa nila tong tali, yung bangus nasa ibabaw, so lalabas yung bangus. Dahan-dahan nilang ibababa yung tali, lalabas yung bangus dyan. So paglabas ng bangus, May iwan si Siganid. Si Siganid. Sir Felix, yung feeds nyo for bangus, ideal din for malaga? Ganun ba yun? Pwede din sir kasi polyculture naman siya sir. Pero may feeds din kaming pure pangmalaga Pangmalaga. talaga. Opo. Pero since polyculture siya sir, Pwede na. Pwede na rin. Yung pagkain na rin sir ng bangus yung ginagamit natin. Kasi hindi naman 100% feeds dependent si malaga. Yes po. Opo. Karaniwan nga sir sila yung tagalinis natin Tagalinis. ng lambat. Tagakain po ng mga waste ng mga isda natin. Tapos, ibalik ko lang sir, yung source ng fry natin is merong wild. Aha. Meron din po tayong hatchery. So, yung hatchery naman natin is galing ng Mindanao sa Sarangani Fry. Okay. So mas maganda na commercial fry yung gamitin rather than yung wild. Actually, may dalawang advantage, disadvantage. Aha. Pag wild, medyo mas malapit kasi dito lang sa area. Dito lang, Mas mura din yung fingerlings niya. Kapag wild naman, ay pag hatchery na fingerlings naman, mas malakas siya, saka sanay na sa pakain, sa patuka. Saka kapag wild sir, hindi siya whole year round. Ang hatchery May po season kaya. siya. May season. So ganyan lang, hayaan lang natin makalabas lahat yung bangus. Yes sir, simple lang po siya. Ita-transfer, patatalunin lang natin yung mga bangus. Then may iwan na po dyan yung malaga mamaya. Tapos mamaya sasalukin nila, papunta na dito sa Tatas pakain. na. Mga sila Nelgar, sila Ate, sila Lito. Oo. Medyo matatagal na nating kasama. Sila Rico. Paano mo na-invento itong sistema na to, kuya? Kasama pa po yung malaka, sir, kaya sinubukan namin noon sir. Kailangan kami na ng tali. Sinubukan nyo lang. Opo, sir.
sir, buka natin tali. Bukuhan po namin. Okay naman po sir. Paano naisip yun, sir? Actually, Kasi minsan, simple tingnan, di ba? Pero technology yan eh. totoo yan sir, totoo yan. Actually, siguro through experience, lagi si Nelgar talaga dito eh. Actually, sabi ko nga, si Nelgar naman yung nagka-discover ng tali. Yung change net, narinig ko na yan nung dati pa. Pero yung tali, si Nelgar na yan. Mas efficient to. Mas madali siya sir. Tama, mas efficient, mas madali, walang hassle. Hindi mo na kailangan magbuhat ng lambat. Hindi naman na-stress yung bangus. Hindi sir. Almost the same lang siya sir sa change net eh. Yung change in net, paano ba nag-work yun? Karaniwan sir, kapag ganitong size, mga tamagar 15 days to, 15 days bago palitan. Pag after 15 days sir, kailangan mo na siyang palitan. So, ang gagawin lang naman sa change net, iuusok mo doon sa ilalim yung isang lambat. Okay. Is itutulungan ng mga diver natin papunta dito. Ilalatag nila. Lalatag nila sa ilalim. Tapos pag nakalatag na, dahan-dahan ng hatakin Tatanggalin nasa naman ibabaw. yung luma. Yung luma. Yes sir, yun po siya. And then, paano masiseparate yung malaga sa bangus? Ganon din sir, kapag nag-change net ka, naiiwan naman yung malaga doon sa lumang lambat. So yung bangus okay. din naman ang tatalon. So may iwan yung old na lambat, yung maduming lambat. So talaga, kahit na ito, ginagawa mo yung tali, yung malaga, hindi talaga tumatakas. Yung sir. bangus lang ang tumatakas. Actually, may experience kami dyan dati. Hindi ko na alam kung anong taon. Nagkaroon ng bagyo dito sa area. So, yung malaga, sabi ko, ang damage lang namin nung time na yun is malaga. Aha. I-report, di ba? So, pag dating ng damage, kasi yung lambat ng malaga namin nung time na yun, bumaba. Hanggang dito sa may cage, hanggang dyan. So, karaniwan yan, pag bangus, lalabas na. Okay. Then, pagbalik namin, nung chinek namin, nandun pa rin yung malaga sa ilalim. Nandun pa rin. So, hindi siya nakawala. So, nung time na yun, halos wala tayong gamit. So, ilang days pa bago i-harvest tong bangus? Yung bangus, sir, siguro mga 6-7 months ang harvest. Pero yung malaga, siguro mga 5. So, 2 months pa. 2 months pa bago ang harvest. Well lang sir, sabi ko nga, siguro tulong ng nasa taas kung ano man yung na natin ngayon. Pati yung mga kasama natin, mga kaibigan natin, di ba? Lahat ng mga tumulong, mga dahan-dahan tayong Ang galing, no? More or less, ilang gaano kadami yung ine-expect natin na ma-harvest na malaga ngayon? karaniwan sir siguro mga 500 to 700 kilos. Kilos. Ang ma-harvest natin. So lahat sir ng cages mo may malaga siya. Sa ngayon po, ayan, meron sir, meron tayong malaga. Hindi naman sir Kwan, sabi ko nga walang 100% kahit sa dito sa atin, kahit gaano katagal na tayo dito sa industry. Laging may konting sabit, may konting supply, di ba? Pero awan ng Diyos, dahan-dahan na nakokorek naman natin yan. Sabi ko, hindi lang ako to, hindi lang ako yung kumpanya natin. Ito, lahat ng mga kasama natin, Edgar, Felix, Lito, Rico, yung mga yan, sila Mano. So ngayon, yung technology nito na polyculture ng bangus malaga, kumalat na yan. Marami nang gumagawa. May mga nagtatry na sir na gumagawa ng polyculture na malaga. Yung iba okay din, yung iba hindi masyado, parang ganun sir. Ano ba, Sir Felix, ang advantage ng polyculture o monoculture ng malaga? Okay, sir. Ang advantage of polyculture, sir, since dalawang species kasi yung inaalagaan mo. So, yun nga, ang malaga kasi, kung i-polyculture natin, mas mataas yung presyo nito. Okay. So, compare sa bangus. At ang kagandahan din, since ang malaga is kumakain ng mga lumot-lumot dito, so sila yung naglilinis ng ng lambat. Tsaka yung laging pagpapalit ng change net, sir, halimbawa 1 week or 2 weeks nagpapalit pagka may halong malaga, so tumatagal yung pagpapalit, so nakakatipid din kahit paano sa labor.
Kaysa kung mag-monoculture naman, sir, pag purong bangus, okay din naman po, sir. Yun nga lang, kung bagsak kagad yung presyo ng Presyo. bangus, Wala ka nang pagbabawian. Walang pagbabawian. Hindi katulad nung may malaga. Pag monoculture naman ng malaga, Pag monoculture ng malaga, sir, advantage din yun, sir. Yun nga lang, ang mataas lang yung risk kasi ang malaga is sensitive masyado. So kung super sensitive. Oo, sir. Kung natamaan ka, talagang medyo malaki yung mawawala. Wipe out din. Yes, sir. Opo. Kaya ang ideal talaga is i-polyculture. Polyculture Opo. talaga. So marami rin nagmo-monoculture ng malaga. Meron, sir, sa ibang area nag-ano, pero hindi siya yung ganito kalalaki, sir. Malilitan lang, mga 5x5. Then kasi hindi ka po pwedeng mag-stock ng marami sa malaga, sir, eh. Parang may nakita kasi ako somewhere in La Union na feature ko, nagmamalaga, pero parang nasa brackish, parang Opo. nasa river. Opo. Yung iba naman, sir, bumibili na sila ng malalaki na talaga. Tapos inaano na lang. I-stock na lang. Oo. Sa Cagayan, sir, maraming ganito. Tuloy sa Bugay, Mm-mm. Bugay River. So itong portion na to, malapit na tayong matapos. Sir, yan na siya. Yan na siya. Tumatalon na yung mga bangus, tapos mamaya yan, sir, may iwan na yung malaga dyan. So totally, pag inakyat mo yung lambat, wala nang bangus doon. Meron pa rin, sir, pero hindi na Konti-konti ganun na. karami. Ilan ba i-harvest natin ngayon? Isa lang? Isang butas lang ngayon, sir. Butas lang. Actually, depende rin, sir, sa market. Sa buyer. Sa market, sa buyer, mga ganun. Kasi kung minsan, sabi ko nga hindi pa ganun ka-develop na bubulunan pa tayo sa production eh. Kung minsan, di ba? Sabi ko nga, tayong mga Pilipino, napakagaling nating mag-produce. As in, pagdating sa production, wala tayong Magaling talaga. problema eh, di ba? Parang yung pag-aalaga ng bangus, parang nasa likod ng kamay natin kung gaano natin siya kakabisado, parang ganun, di ba? Pero yung market naman ngayon ang challenge sa lahat. Hindi lang sa atin, sa lahat ng mga kasama natin, isa yun sa pinaka-challenge, di ba? Ngayon, kung siyempre may mga magkaka-interest na mag-invest o mag-venture dito sa industry natin, sa akin, unahin muna natin yung market para hindi tayo mapasok, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-advise na, hindi, maganda yan, ganun. At the end of the day, hihinto na tayo after 1-2 years kasi wala na tayong puhunan, di ba? Going back doon sa Malaga, high value, bakit sa high value? Sa akin kasi yung Malaga, sir, is comparable sa Pampano. Oo. So, yung rabbit fish is comparable sa Pampano. Yeah. Hindi lang siya ganon kakilala ng iba pa. Pero Okay. para sa akin, comparable sila, di ba? Plus, yung presyo niya is mas mataas kumpara sa bangus. Halos times 2 ang presyo ng Malaga compare sa bangus. Pangalawa, native sa atin ang Malaga. ang Pampano kasi hindi native. Hindi. native Introduce sa atin, no? Introduce sa atin. Pero yung Malaga, native sa atin yan. So, mahal dahil konti ang production. Mahal, unang-una dahil konti, pangalawa dahil din yung quality niya. Talagang sabi ko nga, masarap yung Malaga. compare Masarap sa- kasi talaga. Masarap Totoo. talaga siya. Totoo naman. Yun yung kanyan siya. Bakit konti ang nag-i-engage sa Malaga kung samantalang napakataas ang value? Actually, sabi ko nga, sir, dati, marami nang nag-try. Marami tayong mga kasama na nag-try. Kaya lang, may challenges talaga siya. Hindi siya ganun kasimple. Okay. Merong time din na hindi ganun kaganda. Meron din time na maganda talaga yung harvest. Naka-season din siya, sir. Diba? So, mahirap talaga alaga. Hindi pa ganun. Hindi ganun kasimple. Hindi siya Hindi ganun kasimple. Tapos ito, yung harvest natin ito, sinabi ko, sir, kanina yung 500 to 700. Pero hindi pa yun sure na 500 to 700. Pwede pa siyang bumaba, pwede rin siyang tumaas. Kasi masarap talaga yung Malaga. Kahit sinigang, paksiw, Ihaw, masarap din Anong yung luto? ihaw. Pero mas sinasabawan talaga eh.
Sinasabawan. Familiar talaga ako dyan kasi yung lola ko nung araw, nung bata kami. Tuwing darating yung allowance niya sa tita ko na nasa States. Pagdating ng allowance niya, yan kaagad ang ulam niya. Nung Tapos time, mga apo niya andun lahat. nung time na yun, sir, kwenta. Yung malaga, malamang galing pa lahat sa wild. Galing malamang galing sa wild. Oo. Kasi dito sa area, sir, dito sa Swal, abundant yung malaga dito. Actually, kapag nagsasiding sila o namimingwit sa quad, puro karaniwan, puro malaga. Yun lang naman yung gagawin natin, di ba? Kung ano yung nasa labas, ipapasok mo lang sa loob. Ganun lang naman eh, di ba? Kahit actually yung lapu-lapu o iba pang isda, pwede rin. Kaya lang, hindi pwedeng pagsamahin yung lapu-lapu sa Bangus. Bangus. oo. Dahil Uubusin nyo. Ang lapu-lapu kasi is carnivore. carnivorous, kakainin niya si bangus. Kasi Yeah. itong malaga na to, hindi na nakakarating ng Manila. Pangasinan na lang to. Pangasinan na lang yan, sir. Pangasinan. Mamaya, sir, pag nandyan din yung buyer natin. Nandiyan na, makikita natin. Kaya lang ayaw na magpa-video. Okay na yun, sir. Itong nakastock mo na bangus dito sa isang cage na to, ilang libo yan, sir? Karaniwan, sir, yung bulos natin sa ganito mga 50-60,000. 50-60,000 Wow! pieces. Tapos yung malaga, sir, mga 5,000 pieces. Konti lang. Ba't ganun yung ratio? Hindi mo rin siya pwedeng Damihan. damihan kasi karaniwan, experience namin, sir, nagkakaroon ng mortality. Anong nagkakaroon ng mortality? Yung malaga o yung bangus? Malaga. Yung malaga. Malaga. So may certain stocking density lang siya for Pangalawa, sir, mas mahina sa oxygen yung malaga compare sa bangus. Kaya nga, pag medyo mababa yung oxygen, karaniwan sila yung unang namamatay. Awa na Diyos, sir. Yan na, sir, malapit na. Ayan, malapit na. Isasalukin na nila yan. So tinatanggal na yung tali. Sir, kasi hindi, actually iniipit na nila, sir. Pinapaliit Iniipit na, na nila. nila, Oo, oo. Pinapaliit na nila para mamaya pag sumalok tayo, Na-trap na sila lahat. Na-trap na lahat. Kung talaga, sir, nung nag-start kami, trial and error yan. So, hindi Galing siya- no? Talagang gaano mo katagal bago na perfect itong technology na to? Continuous naman, sir. Continuous Continuous. naman. Hindi ko pwedeng sabihin na perfect mo na. Kailangan continuous lang. Siyempre, sa magagaling kong mga kasama din dito. Sabi ko nga, di ba? Karaniwan, pag head ka, hindi naman dapat ikaw yung pinakamagaling eh. Dapat pagsamasamahin mo lang lahat ng idea ng mga kasama nating magagaling. Okay na. Nakakatuwa kasi like ito, ayun nga, kagaya ng sinabi ko, pag tinitignan mo parang simpleng-simple, pero matagal yung pinagdaanan niya yan na trial and error, kagaya ng sinabi mo. Tapos, yan, willing ka to share. Yung minsan kasi may mga research na from, sabihin na natin, mga government institution or educational institution, na simpleng-simple lang din yung technology, tas ayaw ipakita kasi kailangan pa daw ng IPO, etc. etc. Kailan mo pag gagamitin yung technology, tagal-tagal mong tinatago. Actually, sabi ko nga, hindi naman din ako nagmamalinis o biktima din naman ako ng inggit, takot na baka malagpasan ako ng mga kwan pagdating dito sa ginagawa natin. Pero Okay. dadating ka na rin siguro sa time na gusto mo nating i-share yung kung ano yung meron tayo. Pero laging may precaution. Hindi mo Okay. pwedeng sabihin na kikita ka na kaagad dyan. Okay. Kailangan, sabi ko nga kanina, unahin mo yung market. Pag may market ka, sige, di ba? Kung wala kang market, huwag ka munang magbe-venture kasi napakagagaling ng mga Pilipino sa pag-aalaga ng isda. As in, Mabilis lang nilang gawin. Yes. Pero wala silang pagbebentahan. Yun yung karaniwan di ba? Karaniwan na problema. Actually, before, nasa mandato naman ng BIPAR yan na puro production. Naabot na natin yung production capacity o sustainability natin pagdating sa Okay. isda. Ang problema naman natin ngayon is market, di ba? Huwag nating ikukan kapag may dilubyo, bagyo, Hindi tatanggalin natin sa equation yun. Okay. Sapat na yung pagkain natin.
yung mga isda natin dito. Tama, di So ba? kung tutusin, Tama. sapat ang pagkain. Sapat ang isda sa Pilipinas. Sige, But- ikaw. Hindi, actually, ang Pilipinas naman, lagi kong sinasabi, kung merong isang industry na pwedeng akmang-akma o tugmang-tugma sa Pilipinas, aquaculture. Aquaculture yun, diba? talaga. Unang-una, archipelagic tayo, Yes. pulo-pulo tayo, isla-isla tayo. Lahat ng isla na yan, sa likod niyan, pwedeng mong Pwedeng lagyan. mag-alaga. Pwedeng mag-alaga, di ba? So, medyo kung titingnan natin, talagang advantage o napakalaking advantage natin. Kahit sabi ko nga, kahit sa ibang bansa, China o kahit saan man, kaya nating makipag-compete di ba? Malawak sa kamaganda yung Pilipinas para dyan. Okay. Ano ang lacking? Ayaw natin maging sounds political, okay? Okay na yun, sir. Okay na. Okay Hanggang doon na lang Pero, tayo. Okay. hanggang- Naiintindihan ko na yan. Alam ko na yan. Kita na ba yung mga ADM boys? mga diver ko, sir. Sila Boyong, yung mga yan. Tapos yung bantay ko, sir, matagal na. Isa sa pinakauna din yun na kuha natin. Tumatalsik din ba yung malaga? Nakakuha niyan, sir. Nakakatuwa dyan sa Malaga niyan. Pag natinik ka niyan, Oh. pag first time kang matinik, lalagnating ka rin. Lalagnating Parang ka. hito. Dati nung nag-start kami dyan ng Malaga, pag may Malaga yung cage, tapos hinarvest nila, may halo. Ayaw ng mga diver ko na pumasok sa loob kasi nga may Malaga. Di ba? Kaya lang nasanay na rin. Ang ganda ng logo nyo, ha? In fairness, maganda yung logo nyo. Simple Yun lang, pero- pagka ano sir, unang tingin mo, parang hindi talaga feeds. Ah. Kasi ADM lang, so hindi mo alam kung ano ba talaga to, feeds ba or ano. Pero kan talaga, sabi ko nga, yung ADM, hindi nagbabago yung quality. Yung quality. Hindi nagbabago yung quality. As in, tagal ko nang gamit ng ADM, hindi nagbabago yung quality. Mga nasa 7, 8 years ka na ata sir, no? Oo. Mga 6 siguro. 6 na. Tayo, sir, Kwan Ayan na. Ayan na siya. Yung Malaga natin dito, karaniwan, dalawa yan. Yung polka dot saka yung bulisan yung tawag. magkaiba pang straight, ano yan, magkaiba ha? pa yan. Species. Ang nakakatuwa dyan, magkaiba pa presyo. Yung dalawang yun. Oo, dalawang yun, di ba? So, mas gusto nila itong polka dots kumpara doon sa Yung diretso, stripe, di ba? Gutatos. Yung gatatus. No? Pero, sa akin yung personally, Parehas lang naman ang lasa, oo. Di ba? Pero siguro nga kasi polka dots to, baka swerte, mga ganun, di ba? Bilog-bilog, mga ganun. Saka di ba? ito yung halos na kita sa palengke na ano sir na Malaga. Kaya, Pero, kunyan, dalawa sila. Yung, Opo, yung stripe. 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 Ah. Yun siya. Ayan, sir, may tilapia din na nakukuha. Ano yung kitang? Malaga Malaga rin yan eh, yung opo kitang, sir, diba? pero parang maiksi lang yun sir na malapad. Yung kitang. Actually, magkakaiba sir pangalan eh. May kitang na ang tawag nila is Malaga. Oo. Di ba? May kitang naman sir na yung tawag namin dito kitang pero maliit yung muso. Oo, maliit yung muso. di ba? Okay. Na parang pag ganun. Maliit yung muso. Parang butterfly siya sir pero parang ganun. yun yung tawag namin dito kitang. Pero sa, ano ko lang pa, hindi ko sure pero sa parang sa Visayas, yung kitang is Malaga. Oo, may ibang ano sir. Di ba ito rin yung ano, yung dinadaing nila maliliit? danggit yun. Danggit? Iba pa yun? Iba din yun sir. Pinsan naman nito Pinsan sir. ni, ano, ni Ah, Malaga. Parang pamilya niya sir. Pinsan niya yan, sir. Pero Adopted hindi yan. masyadong lumalaki yun. Hindi compared talaga dito. lumalaki yun. Hindi masyado. Lumalaki din naman siya, pero hindi kagaya ng Malaga. Tsaka mas mura yun. Mas mura. Pero, ang lasa, Parehas lang din. Parehas lang din. Ano yun? Yun yung Ay. pinsan ng bangus? hindi, sir. Kwento? Barakuda. Barakuda. Baby Barakuda. Aso pumapasok talaga sir ang mga barakuda. Pasok. Butas yan, may butas Pero yan. ano yan? Kinakain din yan, di ba? Oo, sir. Kumakain din ng bangus, kumakain din ng Malaga, tapos karaniwan. Predator siya. Predator. Tapos yan siya yung nagbubutas, sumisibat yan eh.
Kuya, pakita nga natin yung isda. Yan. Ito yung barakuda, oh. Iganon mo lang sa camera. Taas mo Sa lang, camera taas mo yan. lang. Predator yan. Baby barracuda yan, sir. Baby pa lang. So, Baby lumalaki pa to. Lumalaki yan, sir. Mga 5 kilo yan. Yan Laki yung niya, mga no? matatapang, nanghahabol pagka... Okay na, okay na. Ano yan? Anong luto yan? Bango, prito. Prito. Ito may ano sir, parang mulmul din ano. Tilapia. Tilapia. Asan? Yan, sir. Tilapia. Yun. Oo. Wild. Wild, sir. Nakaka-adapt na rin sila eh. Dami na rin tilapia, oh. Kaya nga. Baka darating ang araw sir. Pero 'di ba sabi ang tilapia, hindi niya kaya yung high salinity eh. Sabi nga ni Sir Paul kagabi, genetic, sir. May mga tilapia na kaya. Kaya. Tapos, di ba sabi nila, sir, yung tilapia is originally galing naman talaga sa alat. Kasi may cichlid na tilapia, yung cichlidae din na nasa alat. Naamoy ka na yung malaga. Ito yung mga ideal size sir ano, sa harvest no. Mga Actually, mas Ilan malaki. yan? Ilang pieces Ito per pa pala, kilo yan? ito pa pala siya nakakatuwa, di ba? Isang isda na, isang cage natin. Oo. Siyempre karaniwan yan, broken size naman yan eh. Hindi naman pare-parehas yun eh. Magkaiba presyo ng malaki, magkaiba presyo ng medium, magkaiba presyo ng small. Parang gano'n ang dating. Pero, isang cycle lang sila. Kaya ang ginawa namin, yung buyer natin ngayon, so, Oh. na lang, palaspasan na lang. Ano Small, na? medium, large. Diretso. Isang presyo Diretsuhan. na lang, di ba? Oo. Kasi isa lang naman gastos mo eh. So magkano rin ang kinikita ng malaga? Nakakatulong siya pang bawas ng cost mo? Ganun mo siya tinitingnan, hindi yung kita. Hindi. As a whole na siya. Isang buo na siya na titingnan natin na kapag may malaga ka, maganda yung buhay ng malaga mo, automatic kasama sa less na sa ano yun, Labor, karaniwan. expenses. Mas malaki yung maiaawas natin sa expenses. kasi ang ang ano talaga na culture sir bangus no. Yun talaga bangus ang pa rin main eh. talaga. Yun talaga ang Ano main mo. eh. So parang sa hipon lang din yung polyculture, nag-aalo ng hipon. Hiponan, bangus din. Bangus hipon. Parang bonus na lang pang additional pambayad sa expenses. Bonus lang siya. Hipon bangus sa pantheon. Fun. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.